isang animal zodiac ay may kanya-kanyang lucky colors. Kung saan itong lucky colors na ito ay pwede nyong gamitin na makakadagdag sa pag-activate ng luck or swerte sa buhay ninyo. Dumako tayo sa mga ox. Ikaw ay napapabilang sa grupo ng mga ox. Kung ikaw ay pinanganak sa taong 1925, 1937, 1946, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, and 2021. Ang katanungan ng karamihan, Sir Franz, ano po ang lucky color naming mga ox sa darating na 2026? And here it is, green and yellow. Okay? Green and yellow is the lucky color of the ox sa darating na taong 2026. Ano naman po ang simbolismo ng kulay green sa Feng Shui? Ayon sa Feng Shui, ang green ay nagre-represent ng paglago, growth, renewal, bagong simol, bagong pag-asa, and harmony na nagpo-promote ng balancing buhay o balancing pamumuhay, hindi lamang balanse, stable, ika nga, stable life. So, in general, it will help growth, paglago, di ba, halaman is color green. So, lumalago and nagkakaroon ng harmony, most especially yung tahanan natin ay dinadagdagan natin ng kulay green. Ito rin po ay sumisimbolo ng kalikasan at pagiging kalmado. Green ay associated with the Mother Earth, the Mother Nature, na nagbibigay ng kalmadong pag-iisip at nagbabawas ng stress na mayroon ang isang tao o ang kapaligiran. Ito rin po ay sumisimbolo ng prosperity and good fortune. Kaya naman, kung makikita ninyo, may mga, for those Roman Catholic, may mga santo ninyo na binibihisan nila ng kulay green, o may mga tindahan na gumagamit sila ng kulay green because green symbolizes prosperity and good fortune. Dito nakalink yan abundance, particularly sa konteksto ng karera at pera. So, may paglagoan yung pera, may paglago ang iyong karera, hindi ka stagnant na hanggang dyan ka lang. There is a hope that you will be promoted. Hindi lang dyan hindi lang dyan nagtatapos ang meaning o kahulugan ng berde o green. Konektado din po sa kalusugan and overall well-being, pangangatawan ng isang tao. Pinaniniwalaan that ang kulay green ay mayroong healing effect sa ating katawan at kaisipan na nagpo-promote ng pangkalahatang kalusugan and well-being ng isang tao. Kaya naman, kung stress ka, pinapayuhan at papayuhan talaga kita, when you're overworked, nakababad ka dyan sa screen, an even expert would always advise, go out and look for green walls, green plants sa paligid mo every after an hour na naka-expose or nakababad ka sa screen. This will help na mas maging kalmado ka and at the same time matutulungan yung sarili mo na mabawasan yung stress na nararamdaman ninyo. Okay, paano natin magagamit mga ox ang green sa paparating na 2026? Pwede tayong maglagay ng mga halaman or object na may kulay green sa east area ng ating tahanan o ng ating opisina para lumago yung mapayapang relasyon sa ating pamilya at magandang kalusugan ng buong pamilya. Sa workplace naman natin, sa opisina o sa negosyo natin, we can use green accent such as plants and green decor. By the way sinabi ko plants, please avoid. In Feng Shui, we do not encourage you guys using plastic na mga plants, okay? Mas maganda, huwag ka nalang gumamit ng mga plastic na halaman. Kung wala ka talagang halaman, you go with kortina na kulay green, blinds na kulay green, pintura na accent na kulay green, rather than making use of a plastic plants, okay? Kasi, instead of attracting the purpose of kulay green, defeat natin kasi fake na plant or fake na halaman ang nilagay mo. Okay? So, if you wanted to have and to promote productivity and reduce stress sa opisina, sa trabaho, sa tindahan natin. So, we can make use of kulay green bilang accent wall natin, dekorasyon. Maglagay tayo ng painting dyan na kulay green, kung saan makikita ng, or it depicts, or nakapintura dyan yung
green harvest, bundok na kulay green. Yun. This will actually enhance productivity. Nature-inspired na decoration. Ito yung ini-incorporate natin yung natural elements such as the wood, the stone, halaman, ulitin ko, na magdadala ng kalmadong epekto sa ating spasyo o lugar na pinagtatrabahuan natin. Paano natin gagamitin ang green? We can make use of different shades of green, from the light shade to the dark shade. Huwag masyadong baduy na to the extent na yung sala set cover natin, cortina, kulay green, and then very monotonous na shade of green. So, better, para mas balanse, make use of a different shade of green from the light one to the darker one that can evoke different effect. Kasi kung dark green ang majority sa room, balance naman. Liliit tingnan yung room. Kung very bright green naman, excessive naman masyado. So, you can combine the light green para maging kalmado, while lime green para ma-boost yung energy. So, balance with the color na gagamitin ninyo. So, you can make use of green and brown, green and white, yan, to promote sense of well-being. We can add the earth tone color para harmonious ang ating setting sa loob ng kwarto o espasyo na iyan. Dumako naman tayo sa yellow. Okay? Sa feng shui po, ang yellow ay sumisimbolo ng happiness, kaligayahan, and optimism, pagiging porsigido. Kaligayahan, optimism, and of course, si Haring Araw. Pag nagda-drawing tayo, di ba, anong kulay ginagamit natin? Yellow. Sunshine is promote positive and uplifting atmosphere sa paligid natin. Ang yellow din po ay sumisimbolo ng kaalaman, wisdom, and knowledge. Ang yellow ay konektado o associated sa kaalaman, dunong at kaalaman, and mental clarity, making it beneficial, kulay ng ating mga estudyante who wanted to pursue intellectual knowledge, di ba? Ito rin po, tulad din ng kulay ginto, ang yellow ay sumisimbolo rin ng kasaganahan, prosperity, and abundance. Tulad din ng ginto kasi similar ang gold and yellow. Okay, mayroon silang pare-parehong shade. So, yellow is also linked to abundance at kasaganahan, particularly sa konteksto ng pera o kayamanan. Yellow din po ay sumisimbolo ng pagiging stable at pagiging klaro na makakatulong na magkaroon tayo ng klarong kaisipan that promotes also mental health and concentration. So, saan natin pwede gamitin? Mga ox, ang kulay yellow sa 2026. We can make use of kulay yellow on our study area. So, use yellow accent, yellow decor, yellow lighting sa study area natin para meron tayong mental clarity. Kadalasan sa mga workstation natin, yung mga lampshade natin, yung warm yellow or warm white or on a shade of yellow kasi it helps concentration and focus. Sa living room naman natin, we can create a warm and welcoming atmosphere by promoting and adding yellow accent sa sala natin. Sa kusina naman, ito'y pinapayo ko, huwag masyadong mag-dominate yung kulay yellow. Accent lang natin. Kasi ang yellow po ay i-enhance, nag-stimulate ng appetite natin and nagpo-promote ng digestion. Magandang pagsasamahan, masarap kumain kung we have a color yellow na ina-add natin, dinadagdag natin sa kusina natin. Okay, ito yung mga tip natin sa paggamit ng yellow balance with other colors. So, kasi pag masyadong yellow na lahat, excessive na masyado, di ba? So, balance it with neutral color such as white, gray, para harmonious yung atmosphere, adding other colors. Pumili rin ng tamang shade of yellow.
Halimbawa, bright yellow can boost energy while yung soft yellow can promote relaxation. So kung sobra naman ng bright yellow, hindi na yun maganda, while kung sobra namang pale na yellow, matamlay na masyado. So mix and match lang tayo. Parisan natin, always pair with earth tone color, yung kulay yellow. We can accent stones, we can accent wood, para mas ma-invite natin yung warm and inviting energy sa mga paligid natin. Sa crystal, it could be na kulay yellow, an accent na kulay ginto, a lampshade na kulay ginto, similar to yellow, or a bulb na kulay yellow, that's more than enough. Huwag lang tayong masyadong mag-exaggerate ng yellow sa mga kwarto natin, or else, excessive yellow will be distracting energy na hindi tayo makakapagpahinga ng maayos.